Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo sa aking mini greenhouse. So, nag-spray nga pala ako ngayon ng ayan, para sa mites, kasi yung lilasina ko na malaki ay kinain yung dahon sa bandang stem, so nangitim, kaya nag-spray ako ng gamot para sa mites. So, ako na ang naghalo nito. Ayan. So, ito lang yung tatakpan ko ngayon. Itong mga malaki kong mga succulents, sila lang ang tinakpan ko ng frost cloth. Pero dito ay wala nang takip dito guys, kasi hindi naman kami magkaroon ng -degree mamayang madaling araw. So 0 degrees lang, pero kapag sinabing 0 degrees, kailangang mag-expect ka na medyo mas mababa pa dyan ng konti yung temperature. Siguro mga -1 or -2. Okay pa rin sila sa mga ganong temperature. Wag lang magiging -3 pababa. So, let's go. Mag-spray na tayo. Itong dito tapos ko na. Pati yung mga babies. Ayan, tinakpan ko rin yung babies. Tapos na. Ito na lang ang hindi pa. Ayan, mag-spray tayo ulit. Dito banda. So, kahit winter, kailangan ko pa rin silang isprayan ng gamot para sa mites. Kasi, mainit dito sa loob ng mini greenhouse guys. So, nagiging active yung mga mites kapag mainit yung temperature. So, hapon ako nag-i-spray kasi palubog na yung araw. So, maiwasan nating magkaroon sila ng sunburn. Ayan. So, ayan lang guys. Tapos dito banda. Ayan. So, ayan lang. Marami pang, ayan oh, marami pang laman. Tapos na tayong mag-spray. So, ang ginamit ko nga palang gamot ay nabibili lang sa home center kung nandito kayo sa Japan. So, punta lang kayo ng home center. Marami dong iba-ibang klase ng gamot para sa mga peste. So, ang ginamit ko ay para sa mites. Ayun. So, hapon talaga ako nag-spray para iwas na magkaroon ng sunburn yung dahon nila, kasi kapag nabasa yung dahon and then masikatan sila ng araw, minsan nagkakaroon sila ng sunburn. So hapon ako nag-i-spray ng gamot para iwas damage doon sa dahon. And then napansin ko tong aking burostil na nagpipink na siya guys. Oh, nagpipink na yung kanyang dahon. Tingnan ninyo, pink na. Ito siya, pink na siya guys, nagpink na siya. Ito dito banda, ayan o. Nagpink na ang kanyang dahon. So, ayan, tinatakpan ko siya neto. Manipis lang to guys, oh, ayan o. Ayan, manipis lang siya. So, ayan. Ito oh, medyo naka-recover na siya. Kasi naano to siya nung summer. Yung mga dahon niya nanlagas, naka-recover na siya ngayon. So, ang pangalan niya ay si, ayan, Haagiana. Parang mayroon akong naano neto. Ito pala, ayan, ito. Propagation ko sa cuttings. Ayan, itong dalawang pot na to. So, hindi siya pink. Hindi siya masyadong pink. Mayroong pink dito lang banda sa baba. Pero ito mas pink. Yan. Mas pinkier. Kaysa ditong pinropagate ko sa cuttings. Tapos ito yung super bump ko. Na last year nagkaroon ng frostbite. Meron na siyang mga dahon-dahon. Oh. Kasi nung last year na nagka-frostbite siya ay nakalbo siya. Yung stem na lang ang naiwan. Yan. Ito oh. Ay, magkaroon na siya ng baby. Ayan, meron na siyang baby guys. Palabas. So, yung mother plant nga pala neto, kung saan ko to siya kinuha, nandito. Ayan, nandito siya guys. Ito. Ayan, nandito siya. Yan, si Mibina variegated. Yan.
Yan, dumami na siya. Napakaliit ito nung binili ko. As in, napakaliit talaga niya, guys. Ngayon, kumakapal na siya. At nagpipink siya dito banda. Yan, meron din siyang bagong baby na palabas dyan. Yan, kumakapal na siya ng kumakapal ang aking Mibina variegated. And yung baby din niya tinanggal ko. Ayan, meron na rin palabas na bago. So, yung mother plant, binili ko dati. Mas maliit pa dito, guys. Ayan. So, ibalik natin. Ito hanggang ngayon, hindi pa siya masyadong makulay. Sa dulo lang ng dahon niya, mapula-pula. Pero hindi pa siya sobrang pink. Kasi nung nabili ko to, pulang-pula to siya, guys. Nung nabili ko siya, pulang-pula. Ito si Robra. Tingnan ninyo tong Robra ko dito na nasa pot. Ayan. Ganda, diba? Ni Robra. Meron siyang palabas na bulaklak. Napakaganda ng dahon niya. So, ito nga pala yung pinakita ko sa inyo nung sa last video. Ayan. Tingnan ninyo to. Hindi ko alam kung saan dito ang Ito yata yung pinakagitnang rosette, Ayan yata siya. Tapos meron siya. Hindi ko alam kung bulaklak ba tong naglabasan dito sa gilid. Meron din dun sa pinakailalim na hindi ko rin alam kung baby siya. Ayan, parang mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 4. Ayan, napakaganda pa ng kulay. Meron din dito, ayan Hindi ko alam kung mga babies to or bulaklak lang to yung naglabasan. So, naipit na yung pinakagitna, Naipit na siya. So, ito rin, kumapal na rin siya. Si Bloody Maria. Ayan, kumapal na rin siya, guys. Mabilis siyang mag-cluster, guys. So, isa siya sa maganda na succulents kung mahilig kayo sa mga cluster kasi mabilis lang siyang mag-cluster. Ayan, Diba? Ito mga yan, mga bulaklak yata to. Yung palabas. Mga bulaklak. Yung kasama din niya, Ito rin, Ayan, diba? Marami din, Ayan, meron din siyang bulaklak na palabas. Ayan, diba? Paikot yung babies. So, maganda siya. Gawing cluster na succulents. Ayan, ito rin. Tapos, itong ating din, tipi din. Mabilis din siyang magkaroon ng mga babies. So, kung mahilig kayo sa mga cluster na mga succulents, isa din to si tipi. Maganda din siya para sa mga cluster na succulents. Ito. Ito naman si to siya. Si Prodigy. Ayan, si Prodigy ko. Ang ganda ng kulay, di ba? So, yung Prodigy ko na ginawa kong cluster ay na-damage siya nung summer. So, nandito lang yung mga baby niya. Tinanim ko sa isa-isang pot. Ni-reset ko muna. Ayan, ito Ito na lang yata ang naiwan. Ayan. So, yung mga kasama nito ay na-damage nung summer. Yung nakatanim siya sa ganitong pot dati, So, ayan. Ito na lang yung natira yata na Prodigy ko na malaki. Si Rolly, ayan, naka-recover na siya. Si Rolly. So, yun lang guys. Nag-spray lang ako ng gamot para sa mites.
Kasi kahit winter, meron pa ring mites dito sa loob. Siguro dahil dito sa loob mainit, lalo na sa tanghali, kaya active pa rin yung mites kahit winter. So, kailangan talaga silang isprihan ng gamot para mamatay yung mites. Ayun. And, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!